Okay, next, punta naman tayo sa stat function. Now, marami rin kayong pwedeng gawin dito, pero yung main purpose talaga ng stat function is to model data points into graphs. So, for example, pakita muna natin sa drawing. Let's say, meron tayong Cartesian plane, like this, at meron kayong mga data points sa x at y axis. So, let's say ganyan, 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 ganyan. Tapos, let's say gusto nyo makapag-generate ng equation ng line that represents yung mga data points natin like this. Yun, stat function yung makakagawa nun para sa inyo. It can also tell you kung gaano ka-close sa isang perfect line yung mga data points natin. So, for example, yung data points na yan, medyo malapit naman siya to forming a line, pero yung pinaka-ideal talaga is lahat ng points natin ay naglalay sa line. So, yan. Kapag ganito, yung binigay nyong data points, perfectly collinear, yung R na ibibigay ng calculator nyo is equal to 1. So, sige, pag-usapan natin more on that as we discuss yung iba't ibang magagawa nyo sa stat function. So, dito, kung makikita nyo, hindi lang line yung pwedeng i-model ng calculator natin. Pwede rin siyang mag-model ng quadratic, logarithmic, exponential, power, at inverse. Pero, start tayo dito sa number 1, which is SD. Hindi ko actually alam kung anong ibig sabihin nito. Baka standard deviation. Pero, I think of it as single. Kasi, iisang column lang yung meron tayo aside from the frequency. So, pwede kayong mag-plot ng mga data points. So, let's say we have data points na 1, 2, 5, 6, and 7. Yan. Tapos, i-define na rin natin yung frequency dito. Let's say, yung frequency niya ay 1, 2, 2, 1, 1. Ganyan. Ang ibig sabihin lang nito is, meron tayong isang data point na 1, dalawang data points na 2, dalawang data points na 5, at isang 6, isang 7. Yun lang yun. So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.